Kwento ho ito ng ICC, mga kababayan. Oh, Was on display again. ito, kwento ng ICC. At yung pagmumukha ni dating Pangulong Duterte, nandito ho, mga bossing, habang nagmumura. Even days before he was arrested, 3 days before he was transferred to The Hague, this tough guy persona was on display again during a speech in Hong Kong. Eto. Kung maalala nyo, di ba? Ang sarap balik-balik. Ang sarap balik-balik mga bossing ng mga pangyayari ng mga araw na yun. Kasi yung mga DDS, yung taranta na ho, hindi na alam kung ano yung gagawin. No? Merong iba sa kanila ang ibinabalita sa mamamayang Pilipino. Walang warrant para si Tatay Digong. May ibang sa kanila, tolero na po. Hindi na alam kung ano papaniwalaan. Di ba? Sabi, uwi si Tatay Digong galing Hong Kong. Tapos yung mga vlogger daw na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, isa na tayo, puro kalokohan daw po na tatakbuhan daw mo Tatay Digong nila. Yung warrant of arrest. Matapang daw. Di inuwi. Pagkalipad po ng eroplano, mga kababayan. Ayun na. Biglang nagpa-formation si General Torre. Libo-libo. Libo ba? Tama ba? O 200 kapulisan. Nataranta ho yung mga DDS, mga bossing. Hindi na ho alam kung ano gagawin. Yung mga kapulisan, ayun nga, sinundo na ang dating Pangulong Duterte. Sinalubong ho doon mismo sa eroplano. Sabi ni Leo Glenn Tumala, Sir Mark, nakaharap sa salamin yang hinayupak na toryo na yan. Kinakausap ang sarili niya. Mukhang ganun niya ho. No? Mukhang ganun niya ho. O tuloy. He brushed off. Sabi ni pambansang nanay survivor, Ninong, Mark, live pala. Kanina, nakailang beses na ako sa yung tawag Na live tayo Nakailang beses na akong pagbati sa iyo, ha? The possibility of an ICC arrest warrant, and he referred to the ICC quote as motherfuckers who have been after him for a long. Yan po yun, di ba? PA na yan. Pagsisipain ko pa yung mga yan. Naalala niyo ho yun? Yun ho, yung panahon na nasa Hong Kong siya, nakatayo siya. No, siguro mga ilang minuto, 15 minutos din po yun. Nakatayo siya. At pagkatapos mga bossing, binabanatan niya yung ICC. Sipain ko pa yung mga yan. Tapos po, pagdating na po doon sa ICC, mga bossing, bigla na pong parang lulugo-lugo. Parang biglang basang sisiw na po. Tinanong yung pangalan. My name is Rodrigo. Biglang ganun na. Di ba, Chi? Nandiyan na din si Chi. Nagagalit sa atin yung mga DDS. Bakit daw niloloko natin yung matanda na nakapasok na daw sa oblo? Yun yung nakita natin Biruin mo, pagkalakas-lakas, ang yabang-yabang doon sa Hong Kong habang nagsasalita. Ilang araw lang ang lumipas, pagharap sa ICC, biglang parang na po, basang sisiw na My name is... Sino niloloko? Siyempre, yung mga mamamayang Pilipino, mapapari ako. Nung isang araw lang, ang lakas-lakas mo Bakit pagdating mo dyan sa ICC, bigla ng paawa effect na? Di ho ba? Long time. End quote. This is him on March 9th, 2025. If you could play that, James. Ayan This is tab 136. Ayan, nakita niyo yung pagkalakas-lakas, nakatayo pa. Di ba? Sa totoo lang, baka ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung mga DDS. Huling kita na pala nila kay dating Pangulong Duterte. Mga bossing. Di ba? Ang yayabang pa ho. Sige, tuloy natin si dating Pangulo. Nagsasalita may warrant daw po ako. Hindi, totoo. Yung sa ICC or something, matagal na akong hinahabol ng mga Di ba? Matagal na akong hinahabol ng mga PI na yan. Di ba? Yung mga DDS, syempre nagmura ho, mga kababayan.
Yung mga DDS, once na nakarinig po sila ng pagmumura at mga putang ina kay dating Pangulong Duterte, ay nako, parang kinikilig po yung mga tinggil ng mga yan. Oo, parang kinakalimbang po yung mga yan, mga bossing. Ano? Kaya nga sabi ko sa inyo kung ang punteryan nyo, kunyari kayo ay tatakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno, ang gawin nyo lang, kung gusto nyo makuha yung suporta ng mga DDS, magmura kayo. No? Kahit na alam nyong hindi nyo kayang gawin yung mga sabihin nyo lang, okay lang yun. No? Kasi yung mga DDS, madali hong mauto yan. Madaling mauto at madaling mapapaniwala kapag kayo ay nagmumura. Di ba, Ma'am Elvira? Oh, at sa Ceresa Force family? Tuloy. That's him 3 days before coming to The Hague. Ipakita nyo naman po yung araw na nasa The Hague na siya. Wag na. Madami na naman pong mapipikon, madami na naman pong maiinis. Oh, wala na, hindi. Putol na ho yung video kasi. Yung video na kagano na si dating Pangulong Duterte. Oh, my name is... Yung akala mo sumali sa party po sa mga children's party na pahabaan. Kailangan pahabaang mabigkas yung pangalan. Oh, sali ako. Ano pangalan mo? My name is Rodrigue. Ganon. Ay mga DDS alam nyo pinakamagandang regalo nyo sa tatay ninyo kay dating Pangulong Duterte? Si Bungo tsaka si Bato. Di ba, Ma'am Neng Gigi? Sino po dito ang agree kay Mark Ramos na ang pinakamaganda na regalo kay dating Pangulong Duterte ay si Bungo at si Bato de la Rosa? Ayan, press 1 po sa mga naniniwala na yun yung magandang regalo kay Bato de la Rosa. Bakit kay Pangulong Duterte o dating Pangulo? Bakit to? Kasi mga kababayan, simple lang magkakaroon ng Julalay na si dating Pangulong Duterte. Pangalawa, magkakaroon na ng araw-araw na katsokaran o kakwentuhan si dating Pangulong Duterte. Baka ipagluto pa ni Bato yan. Mahilig pong mag-ihaw-ihaw si Bato de la Rosa, mga bossing. Ibang klase po ang skill niyang si Bato de la Rosa, lalo na po sa pagleletsyon. Yung mga DDS, ang lungkot-lungkot nung panahon na naaresto ang dating Pangulo. Di ba? Ang lungkot-lungkot nung naaresto ang dating Pangulo. Pero si Bato de la Rosa, isang araw lang ho ang kailangan, mga bossing. Isang araw lang ang kailangan para sa ganon, makapag-move on. After isang araw, nagleletsyon na ho, masaya na ho, mga kababayan. Di po ba? Pero nung panahon ng inaaresto si dating Pangulong Duterte, si Bato de la Rosa lang ang wala doon. Si Bungo, meron pang pa-effect na pa-pizza-pizza. Ito po yung pizza, hindi pa po kumakain. Si dating Pangulong Duterte, si Tatay Digong, hindi pa ho kumakain. Pagkita ng camera doon sa loob, nakaganon pa si Tatay Digong nila. Di ba? Imelda Vicente, birthday pa naman ni Tatay Karton, mas okay pagkasama. Totoo. Tsaka alam ng Tatay Digong nila na may makakasama na siya sa loob. Di ba? Sabi ni Leo Glenn Tumala, FYI Sir Mark, binabara ko sa Facebook yung mga DDS na utak talangka, biglang ganyan naman talaga yung mga yan. Totoo, no? Kapag sinoplam mo niya yung mga yan, hindi na ho mga magsasalita yan.